Kamusta kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH at eto mga kababayan dahil nga mainit itong impeachment laban kay BP Sara Duterte mga kababayan at yung rally ng INC kung saan dinaluhan ng milyon-milyong mga Pilipino mga kababayan lalong-lalo na yung mga miyembro ng INC mga kababayan panawagan ng kapayapaan at unity at pag-against sa impeachment laban kay BP Sara Duterte mga kababayan. At yun nga mga kababayan, etong si Trillanes mga kababayan tila na natakot siguro to mga kababayan or hindi niya inakala ganun kalakas ang puwersa ng INC at ng mga supporters ni BP Sara Duterte. At ayun mga kababayan, tila bumaliktad etong si Trillanes, kababayan at nilaglag ang buong katotohanan sa pagpapa-impeach dito kay BP Sara Duterte, mga kababayan. At ayon nga dito kay Trillanes, mga kababayan, ang totoong mastermind ng pagpapa-impeach nitong si BP Sara Duterte ay walang iba kundi itong si President Bongbong Marcos, na kung saan mga kababayan ay pinapalabas niya na against siya dito sa impeachment complaint at wala siyang kinalaman dito sa mga nagsampa ng impeachment, mga kababayan. Yan yung pinapakita niya at nilalabas sa mainstream media. Pero itong si Trillanes ay ikinanta ang kanilang plano, ang kanilang totoong agenda mga kababayan na ipa-impeach talaga itong si BP Sara Duterte. Baka mga kababayan, itong si Trillanes hindi nabayaran ng maayos mga kababayan, kinulang siguro yung bayad, nakulangan siguro ng bayad etong si Trillanes mga kababayan, kaya ito biglang bumaliktad at nilaglag si President Bongbong Marcos. O hindi kaya mga kababayan, natauhan etong si Trillanes nung makita ang rally na ginawa ng INC mga kababayan. Sobrang dami nga mga kababayan, nakapandig balahibo talaga yung datingan nung rally ng INC mga kababayan. So INC pa lang yun. Paano pa kaya pagka nagsanib puwersa na lahat ng mga supporters ni BP Sara Duterte, yung especially yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy at iba't iba pang mga relihiyon mga kababayan na tutol dito sa ginagawa ng administrasyon. So yung mga kababayan, panoorin natin itong buong pagsisiwalat ni Trillanes mga kababayan sa totoong plano nitong si President Bongbong Marcos at nitong sila Martin Romualdez mga kababayan at iba pang mga nagsampa ng impeachment laban dito kay BP Sara Duterte mga kababayan. Grabe, mastermind pala itong si President Bongbong Marcos dito sa pagpapa-impeach. Eto na mga kababayan, huwag na natin patagalin pa. Sa impeachment complaints versus VP sa Duterte. Kasi we talked to, I think it was Benny Abante, di ba? Kung kasi si Benny Abante, ang sabi niya parang nanlalamig na raw ang Kongreso dun sa pag-abante ng tatlong impeachment complaints laban kay VP Sara. Siyempre, natakot na sila sa INC. Baka daw mauna pa o maunahin pa yung eleksyon kung sakaling paandarin pa ito. Ano po yung tingin doon? Ang sinasabi ko nga po ay at this point, meron pong tatlong possibilities lang dyan po sa impeachment na yan. Una, ibabasura siya. Pangalawa, kung itutulak siya ngayong Kongreso, ngayong set ng Senado ang magliliti sa kanya, or palalagpasin hanggang sa susunod na Kongreso, meaning yung mga bagong senador ang lilitis. So yan po ang tatlong posibilidad. At this point in time, yung mga outsiders can only speculate kung ano ba yung nangyayari sa labas. Pero ang isipin po natin ay meron pong mga internal communications yan na hindi natin necessarily makikita dito from the outside. So kailangan na lang talaga dito it's a wait and see game at this point. Kasi kagaya natin, kagaya nung di ba yung sa ICC dati. O sabi noon talagang
hindi pwede. Ipapakulong pa raw kung sino yung mag-cooperate. Talagang mahigpit yung mga pananalita nun. Pero kinalaunan, di ba? O bukas sa posibilidad, then eventually, kung sa Interpol padadaanin, wala magagawa kundi papa-aresto. So nakita natin how the public communications or external communications change over time. So we'll have to wait ano talaga ang plano. Senator, are you willing to give estimates or percentages dun sa mga tatlong possibility na binanggit mo? At this point in time, base lang ito dun sa ating pag-analisa, baka hindi malabo na yung pagbasura kasi talagang it is against the interest of the Marcos administration, may basura to. So mga 0% yun? Na lang, 0%. zero yan. Sabihin mo na lang 1. Sabihin mo 1%. 1%. Tapos merong kang itong dalawang senaryo na ngayon ipapasa or ano. So, sabihin na lang natin kahit kalahati. 50-50. Kahit kalahati. 50-50. Siguro 49.5. Talagang mga kababayan, no? Yung 50 na daw yung impeachment. Ang kasi naman natin dito is yung parang it's against their interest kasi. Hindi nila masasabi yan because of the nature ng political environment ngayon, mag-eleksyon, at itong Duterte, admittedly, may influensya sila sa Mindanao. So ayaw mo naman yan i-alienate kung ikaw yung Marcos administration. So kaya they will have to finesse their communications wherein kung may mangyaring impeachment, palalabasin nila, hindi sa amin yan. Ayan. Ang comparison ko niyan, kagaya nung panahon niyan, nila Sec. Ronald noon, yung kay Supreme Court Chief Justice Corona, nung mga babayan, no? So, galing ka Trillanes, mga kababayan, na kung eto nga ang kanilang plano, no? Pagkalabas ng impeachment, papalabasin nila na hindi sila yung ng impeachment, no? At parang dinadrama lang nila, no? Nagpapalabas lang sila ng ibang dito sa taong bayan, mga kababayan, pero sila pala yung nasa likod nitong pagpapa-impeach dito kay BP Sara Duterte. Grabe. Napakatindi talaga ng modus, no? At kadramahan nitong administrasyon ng mga kababayan. Tinulak yung impeachment, hindi naman openly nagsasalita si President Aquino noon, si Pinoy na supportahan niya ng impeachment or ituloy niyan. Wala nang ganun eh. Biglaan na lang yun. Pero kung sakasakali, Senator, kung itutuloy sa next Congress na yon, anong posibilidad doon? Kasi sabi sa amin ni Congressman Benny Abante, kapag ganyan, para hindi daw ma-trigger yung 1-year immunity, kasi baka pag final ngayon, i-junk, magkakaroon siya ng 1-year immunity, no? Di 2026 na yon. So ang iniisip nila, wag na daw padaanin muna sa Committee on Justice, i-refile na lang sa next Congress. At tingin nyo, mas plausible yung scenario na yon. Kasi kung i-refile na hindi dumaan, hindi nagumpisa yung impeachment process ngayon, wala yung 1 year na yon. Pagka-file siguro July, August, pwede na nilang umpisahan ulit. Ang sinasabi ko po kanina na itatransmit sa Senado after the elections, pero before the end of this Congress. So ngayon, magtutuloy-tuloy yung paglilitis dun sa susunod na set ng mga senador. So hindi mo na kailangan i-reset. Hindi na mo na kailangan mag-antay ng 1 year. Kasi ang sabi po nung ibang abogado, ang impeachment trial para yung kunyari sa Sandigan Bayan, quasi-judicial. Tatlong huwes. Pagka nag-retire yung isa,
hindi naman ibig sabihin nun uulit na presentation of evidence for the benefit of the new justice. Hindi ho. So kahit na may 12 senators, ay 24 sila, tapos natapos yung termino ng 12, kapalit yung 12, di tuloy-tuloy pa rin ho yun. At kung regardless ko anong stage na nung impeachment trial. At maliwanag naman yun sa Constitution. Wala hong nakalagay doon na sinasabi pagka natapos yung Congress, no, yung kunyari 19th Congress ngayon, magbaback to zero yung impeachment. Wala hong ganon. Very clear sa provisions ng impeachment trial na continue siya. It's a, Established siya na. Established siya, Senator. It's a quasi-judicial function. Yes. So hindi siya Yes. baliwala yung pagpapalit ng mga member ng chamber na nagtatry. Parang, Kasi Opo. parang Senator, yung sinasabi nyo, yung proseso sa Senado na pag-file ng bill, na pag hindi na-aprobahan dun sa termino ng mga senador, hindi na siya pwedeng ulitin. Kailangan mag-refile uli. Paano? Legislative million. Pero dito sa impeachment, ang sinasabi nyo, quasi-judicial court yan. So, hindi pwede magpatuloy yung kaso na na-file kahit may mga bago ng mga senador. No? Yun ang sinasabi nyong distinction between the Senate as a legislative institution at saka yung Senate as a quasi-judicial court na nag-hear ng kaso ng impeachment. Opo. Ganun po mismo yung how the Constitution treated itong impeachment trial. Hindi po siya nakakabit sa legislation. Pero sir, Sen, have you been in any discussion with or any talk with the members of the House leadership, and are they partial to this to this scenario, the possibility of having the impeachment go through after the elections na? Ano po? No? Ito naman base lang sa ating analysis at sa mga hagip-hagip na information. Oo. Kasi merong konting debate dyan sa senaryo na yan, Senator. Kaya baka umakit siya sa Supreme Court kung sakaling matuloy yan. At baka humaba lalo. Pwede po. Pwede naman po, no? Pwede nilang gawin, pero wala pong legal leg to stand on yung mga nagsasabing pagka natapos yung Kongreso magbaback to zero. Wala hong ganon. Na ang impeachment trial nakalagay sa Constitution, ang matatapos lang ito kung ibabasura sa plenaryo sa House or kung magdidesisyonan ng impeachment court ng mga senador doon na. Kaya dalawang paraan lang ho yung paano to mabasura. Wala hong ganyan na tuwing matatapos yung Kongreso, gano'n. Kaya nga po, iba yung legislative process, yan po sa legislative process, yan po yan. Pero iba po yung role nila as an impeachment court or even yung sa House, pagka yung Committee on Justice din po, pagka part siya ng impeachment proceeding, meron siya extra powers. Pwede po siya magsupina ng mga bank records. Ano po yan? Yes. Nangyayari lang po yan during impeachment proceeding. Pero sir, kayo po, are you partial to that scenario? I mean, do you approve or do you like that scenario na hintayin natin matapos yung eleksyon bago ipursu ang impeachment sa Kongreso? Kongreso po, hindi Senado, Kongreso. Umaasa pa rin sila mga kababayan. No? Hintayin daw. Kahit anong gawin nila, hindi talaga uusad na yung impeachment na yan, mga kababayan. No? Unang-una mga kababayan, no, napakalayo pa, Mayo pa yung eleksyon. No? Yung impeachment nila, matagal na, wala pa rin mga kababayan. Tsaka nauna nang nagpakita ng pagtutol dito yung Iglesia ni Cristo na mga kababayan. Kung saan nakita naman natin, no, kung gaano ka dami ang mga taong may pakialam na sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, no? So, ay mga kababayan, yan pa lang, no, ang ginawa ng INC patunay lamang na against ang taong bayan diyan sa
pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte dahil nga nanawagan sila ng unity at pagkakaisa mga kababayan, no? Yun ang panawagan nila at pagpapatawad, no, mga kababayan. At ayun nga, kahit anong gawin nila, hindi uusad talaga yung mga impeachment na yan dahil hindi papayag ang taong bayan, no? Kahit sasabihin pa nila, no, na majority daw sa mga Pilipino ang gustong mapa-impeach si VP Sara Duterte, pero saan nga galing yung data nila, no? Anong majority? Ano bang tawag nila dun sa INC na sagawa ng rally? Hindi ba yung taong bayan? Sobrang dami. Paano pa kaya pagka lahat na naglabas ng ano? Pero ito mga kababayan ang lungkot lang mga kababayan, no, ay planong pang linlangin itong si PBBM ang taong bayan, no, na papalabas nila na inosente at walang kinalaman itong si PBBM at naglabas pa ng statement na ayaw niya, no, hindi daw siya boto at hindi niya suportado yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero ang nasa likod pala nito mga babayan ay siya mismo, no? Siya mismo yung mastermind mga kababayan, no? Given Siya yung mastermind sa pagpapa-impeach dito kay VP Sara Duterte. So grabe mga kababayan, gigil, no? Mga kababayan. So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Hanggang dyan lang muna yung ating reaction video at i-comment mo na lang dito sa comment section mga kababayan ng iyong opinion at reaction sa isiniwalat at sinabi nitong si dating Senador Trillanes mga kababayan, no? Ano ba, ito bang si Trillanes ay natauhan na natakot sa ginawa ng INC or nakulangan ba sa bayad itong si Trillanes mga kababayan, kaya ito tila kumambyo mga kababayan, no? Binurgar si President Bongbong Marcos na nasa likod ng impeachment kay VP Sara Duterte.